Anyway ho, eto na nga, pag-usapan na po natin itong nangyayari dito sa Davao. Kasi alam nyo, mga kababayan, kung papansinin ninyo, noong mga nakaraang araw, yung kanilang hinire na attack dog na si vlogger Claire si Claire Castro. Hindi natin niya alam kung kaano-ano ba ito ni Franz Castro, pero yung ugali pareho silang hindi maganda, ha? Ito hong si Claire Castro, si Yusek Claire Castro, isang presidential press officer ang tawag nila. Ayaw nilang tawagin press secretary kasi hindi naman daw siya mukhang secretary, mas mukha siyang palengkera kaysa sa secretary. Kaya itong si Claire Castro na to, tawagin na lang natin si Madam Claire kasi hindi naman bagay sa kanya tawaging Yusek eh. Kasi yung attitude niya, ugali niya, ugaling kanto girl eh. Ugaling palengkera, kaya wag na ho nating tawagin siyang Yusek Claire. Tawagin na lang po natin siyang si Madam Claire. Yung parang dapat nga si Manang Claire na lang eh, di ba? Anyway, ganito nga yun. Sinasabi niya ng mga nakarang araw, di ba, diniin si Baste. Sinasabi niyang bakit hindi tanungin ni Baste yung record ng kanyang ama tungkol dun sa criminality ng Davao. Tapos kesyo umaangat daw ang criminality. 2 beses siya, actually 3 beses siyang nagpa-press briefing. 3 beses din niya atang inulit, kung hindi ako nagkakamali, na sinasabi niyang lumalala ang krimen at kaguluhan sa Davao City. Ayan. Yan yung kanyang istorya. Alam naman po natin ang ginagawa ho ng administrasyon na ito. Niyuyurakan no ang Davao para ho naman sila ay magmukhang malinis. Sabi nga nila, di ba? Para magmukha kang malinis, dudumihan mo yung kapwa mo. Ganun po ang ginagawa nito pong Claire, itong si Claire o si Madam Claire. Ganyan ang ginagawa niya, dinudungisan niya ang Davao. Ang hindi niya naintindihan, dahil nga alam mo, parang pinulot lang ito sa kanto, wala akong alam mo ito, ayoko naman tawaging bobo, pero sa totoo lang, napaka-ignorante nito kasi hindi niya alam na tinanggalan ng police power si Mayor Baste Duterte. Tinanggal sa kanya yung command. Ibig sabihin, kasi sa mga ordinaryong mga city, usually nasa kanilang mayor yung command ng pulis. Dito sa Davao, tinanggal kay Baste. Kaya kung mapapansin niyo, hindi nakagalaw si Baste nung panahon ng KOJC siege dyan sa Davao. Kasi tinanggal sa kanya yung authority para mag-control ng pulis sa Davao. Ang dami hong ginawang katarantaduhan dyan para tanggalan ng power ang mga Duterte. Panghihiganti ng mga animal na yan eh. Nung nawala ho ang mga hawak ng kapangyarihan ng isang mayor doon sa lungsod, naturalmente, hindi ho nila alam kung ano yung tamang paraan para ayusin ang peace and order ng city na yan. So, may mga krimen tuloy lumalabas. May mga umaangat, syempre, hindi mo na kontrolado. Tapos ang mga nilagay pa nila dyan, hindi mga taga Davao. Kasi nga, napapraning tumpunyetang gobyernong ito, napapraning sila na baka mamaya mag-revolusyon daw. Kaya tinanggal lahat ng mga taga Davao ang pinalit kung saan galing city sa Pilipinas o kaya probinsya. Ganon na nangyari. So, hindi na ho maayos ang Davao in a sense. Kasi nga po, hindi kontrolado ni Mayor Baste Duterte. Yan po ang naging problema ng Davao City. Tapos, inaraw-araw yan ni Madam Claire na kesyo maguloong Davao, kesyo ganito, di ba? Sa Davao naman niya, kesyo ganyan. Di ba? Lagi siyang ganyan eh. Atakdok talaga eh. Kesa napurihin at gawa ng magandang balita ang administrasyon ni Marcos, yung kanyang boss, ang ginagawa ko hindi atakihin ang mga Duterte. Yun na nga, ang problema, nagmumukha ho siyang tanga. Kasi nga ho, hindi niya alam na wala na ho kay Baste yung kapangyarihan ng pulis. Ito pang masama. Ang katunayan niyan, sa isa sa mga krimen na nangyari dyan, alam naman po natin yung stage na krimen, yung meron daw ninakawan na pawn shop, yung nagmukhang tangan 3, mantakin mo, isipin nyo to ha, yung kanilang pang-escape na na motor, sira pa. Tapos 3 silang nakasakay. Tapos may bit-bit silang baril. Ngayon gun ban. Alam nyo ba ibig sabihin ng gun ban? Ibig sabihin ng gun ban, kahit pulis,
bawal magdala kung hindi ito naka-uniforme. Kung hindi ito duty, bawal po ang pulis magdala. Kaya nga kung kailangan magdala ng pulis, kailangan naka-uniforme po sila. At meron po yan exemption. Yung kanilang departamento may kanya-kanyang exemption. Ibig sabihin, mahigpit po pagdating sa pagbibitbit ng armas. At kung makikita nyo naman, kaliwat kanan ng checkpoint ngayon sa buong Pilipinas, kahit po sa Davao, kahit hindi ho gun ban, kaliwat kanan ng checkpoint doon. Papasok ka pa lang doon sa lungsod, may checkpoint na. Bawal nga daw ang mga kutsi-kutsilyo, mga balibalisong Paano pa kaya yung isang mahabang baril na nasa bag, na obvious namang baril? Di ba? Siyempre, alam nyo mga kababayan, ang dali-dali naman malaman kung baril yan kasi ang laki-laki ng bag, tas ang parang ang payat niya, hindi, wala siyang laman, di ba? Parang baril lang ang laman. So kitang-kita ho yun. Mantakin yung nakapasok nang walang sumisita. Hindi naka-uniforme. Tapos, 3 silang nakaangkas. Di ba? Tapos, sira pa. Gagamitin mong anong tawag dito, nanakaw, tapos sira yung motor. Di ba laki gumamit ng maganda-gandang motor para man lang sigurado makatakas kayo. Di ba? Yun yung senaryo. Ito pa ang matindi. May lumabas na balita dito sa balita na ito na grabe ho, papakita ko sa inyo. Sa ano ho ito sa Facebook lumabas po itong from DXDC. Ayan papakita natin wait lang kasi hindi pala nakaano to. Ayun, anyway, naka-blur naman pala yung mukha niya so hindi na rin natin maipakita. Dito sa isang local news. Okay? Pakita lang natin. Isang local news po ang nagsabi ho na itong nahuling suspect. Suspect ito ay ano daw po. Ayan. Wait a minute. Ayan. I-ano lang natin. Pakita natin. Ayan. Ito yung suspect na nahuli doon diyan sa stage na na crime. Ito. Ayan. Pakita natin. Ayan Hold up sa pawn shop sa Ilustre. Pangdaot sa mga Duterte. Itin-translate din natin yan. Huwag kayong mag-alala. Sa mga hindi po nakakaintindi ng Bisaya, translate po natin. May kaibigan po tayo ng magaling mag-translate. Ang pangalan niya si Chat. Ang apelido niya, GPT. GPT. Ganon, Sabi niya dito, muling nilinaw ng isa sa mga suspect na naganap, hold up sa pawn shop sa Ilustre. Paninira sa mga Duterte. Muling nilinaw ng isa sa mga suspect sa naganap na hold up sa Hanas Pawn Shop noong February 26 sa Ilustre Street, Davao City na isa sa mga motibo ng krimen ay para paninira sa pamilya Duterte. Umamin po. Yang nahuli na yan, nasa baba na yan, di lang nagkasya sa screen natin. Anyway, naka-blur naman yan. Yang nahuling suspect, inamin niya na talagang ang motibo nila ay siraan ang pamilya Duterte. Parang style lang ni Attorney Claire ito na ang motibo ay siraan ng mga Duterte sa kanyang trabaho, di ba? Ganyan ito si Attorney Claire. Ito naman, gumawa ng krimen para siraan ng mga Duterte, ang pamilya Duterte. Sa panayam ng mga mamamahayag sa naarestong suspect na si Johnny Dejito Bulawan, isiniwalat niya na bukod sa mahina ang seguridad ng naturang pawn shop, isa rin sa dahilan ng krimen ay ang paglikha ng kaguluhan sa lungsod. Batay sa narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan. Naku po! Ayon sa suspect, nag-alinlangan siyang sumama ng malamang lungsod ng Davao ang target ng kanilang operasyon. Ngunit dahil sa matinding pangangailangan sa pera sa sobrang kakasugal, hindi kasama yung sobrang kasasugal. Hindi po kasama yun. Napilitan siyang sumama sa grupo ng mga holdupper. Dagdag pa rito, inamin din ni Johnny na gumagamit siya ng ipinagbabawal na droga noong mismong araw ng kanilang panluloob. Paano ba yan, Madam Claire? Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Davao City Police. Naku, yari ka dyan. Ang naarestong suspect at
at haharap sa sunod-sunod na kaso habang patuloy na tinutugis ang iba pang responsable sa krimen. Nako. Alam nyo, may nagbalita pa sa atin mula sa local news. Isa daw sa mga inamin ng suspect ay inutusan lang sila. May nag-utos sa taas. Naalala ko na naman yan. Yung mga kinausap na pulis noon doon sa KOJC Siege, ano sabi? Utos lang sa amin, sumusunod lamang kami sa utos sa taas. Sino ba yung punyetang nasa taas na yan? Hindi ko maintindihan sino ba yung nasa taas, lagi nyo sinusunod. Kahit mali na, sinusunod nyo pa rin. Ganyan na litanya ng mga pulis noon na nasa KOJC. Hindi, pasensya na. Kami ayaw din namin to pero sumusunod lamang kami sa utos sa taas. Sino ba yung lintik na nasa taas na yan? Ha? Demonyo ba yan? Ba't nasa taas? Ba't wala sa impyerno yung animal na yan? Anyway, eto din, ganun din ang sinabi dun sa mga local news na sumusunod lamang sila sa utos sa taas. At ang motibo nga, siraan ang pamilya Duterte. Maglikha ng kaguluhan sa Davao City. Yan ang kanilang motibo. Alam nyo mga kababayan, hindi ho maganda ito ha. Parang naalala ko tuloy yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Ano ba yung ginawa ng Ferdinand Marcos Sr.? Lumikha sila ng gulo nun, di ba? Para magdeklara ng martial law ang si Marcos Sr. noon. Kesyo yung basta gumawa sila ng eksena noon para magdeklara po ng kaguluhan at magdeklara ng martial law si Marcos noon. Naku po. Parang ganito naman ang ginagawa ngayon sa Davao City. Para ewan ko kung magdideklara ba sila ng martial law sa Davao City. Kasi posible po yun di ba? Na yung Davao City lang may martial law. Nangyari po yan noon, di ba? Na I think yung nagkaroon ng rebellion, dineklara doon sa lugar lang na yun na martial law. So dito, hindi kaya inutusan sila na maghasik ng lagim sa Davao City para po, one, masiraan ang mga Duterte. Alam naman natin yan ang Exhibit A ng Duterte family. Yung ang Davao ay maayos. So hindi kaya yan ang dahilan, sisiraan ng Davao City para po sa kanilang pangalawang nais mangyari. Ano po yun? Martial law. Di ba ho? Hindi kaya gusto nilang mag-ano rin ng martial law para ho magkaroon talaga ng matinding kaguluhan dyan at control. Ika nga, kaguluhan sa mga namumuno pero control. Ibig sabihin, amin na to. Walang gagalaw dito. Lahat ng mga meron dito, sisikwatin namin. Hindi kaya ganun ang motibo? Hindi, isipin nyo na mabuti ito Kasi, yan ang pwedeng maging dahilan Kasi alam naman natin, ang kahinaan ng administrasyon na ito ay Mindanao. May pattern po yan. Ang kahinaan po ng administrasyon na to ay Mindanao. Aside from that, ang isa sa mga kahinaan pa ng administrasyon na ito nung una ay ang media. Kaya nga sinampulan nila ang SMNI, tinakot nila ang SMNI, kinontra nila ang SMNI para magkaroon ng takot sa mga ibang media na kung ito ang SMNI, close namin, ay nagawa naming pasara. Nagawa naming yurakan ng kanilang imahe. At etong si Pastor Kibuloy na isang, alam naman natin, malaking natutulong sa kampanya. Hindi lamang po noon kay Pangulong Duterte, maging ngayon sa PDP. Yung buong slate ni Pangulong Duterte, pag ang organized po niyan ay ang KOJC at si Pastor Kibuloy, talaga namang todo. Isipin nyo to Hindi kaya sinampulan yun para magkaroon ng takot sa ibang mga media. I think yun ang naging resulta nun, di ba? At yung mga susuporta sa mga Duterte, tulad ni Kibuloy, sinampulan din nila. Kaya eto, sa tingin ko, itong sa Davao, sasampulan nila ang Davao City. Di ba? Pag sample nila sa Davao City na, kayo mga taga Mindanao, tigas ng ulo nyo
sasampulan namin ang pinakamalakas na lungsod sa Mindanao, ang Davao City. Pag sinampulan namin yan, siguradong susunod ang lahat ng city sa Mindanao. Isipin niyo mabuti yan. Yan ang maaaring mangyari. Kaya ito ho'y nakakatakot. Hindi po ito tama. Mali na po itong nangyayari na ito. Ito po ay isang pagsira ng demokrasya sa Pilipinas. Dahil, alam mo yun, for the first time in our country, saan ka nakakita? Talagang yung effort ng gobyerno para siraan ng isang pamilya Duterte, mula sa Kamara sinisiraan, mula sa executive sinisiraan, nag-hire pa sila ng attack dog, di ba? Para siraan ng mga Duterte. Ito ba coincidence lang? Naisipin nyo mabuti, coincidence lang po ba ito? Ha? Coincidence lang po ba ito na kung saan yung bagong press secretary, panay ang banat sa Davao City, panay ang banat kay Baste. Sabay naglabasan itong mga to. Itong mga ganitong stage crime na nangyari. At ito nga, nahuli na ho, umamin sa media. Umamin kasi baka sabihin nila, akala ko ba arestado siya ng pulis. Oo. Pero tandaan nyo, nung hinarap sa media, nayari, di ba? Nayari po nung hinarap sa media. Doon na paamin na talagang ang dahilan para maghasik ng lagim o gulo dito sa Mindanao. Kaya mga kababayan, bantayan po natin ito ha. Ito po'y nakakabagabag, nakakatakot po yung ganitong ginagawa nila sa Davao City. Ang ganda-ganda ng Davao City, ang payapa dyan mga kababayan. Pag ako nagpunta dyan, safety ako dyan. Yung mga taxi dyan, isosoli sa'yo, sukli mo. Hindi bastos. Kasi yari sila sa mayor nila pagka lumuloko-loko sila. Alam mo ang titino ng mga taga Davao? Hindi, ito walang biro ito. Hindi, kayo pumunta. Ewan ko ngayon kung hinaluan na nila ng mga kusaang-saang pulis nang galing eh. Matitinuho yung mga yan. May respeto nila. Maayos so. Hindi ako sa nanlalait. Hindi ko na lang papangalanan ko anong city. Isa sa probinsya sa Visayas. Maunlad din po itong... Pero pag sumakay ka ng taxi doon, tangina. Parang mga taga Maynila. Alam mo yung ganun? Kayo, sigurado ako, alam nyo na kung saan yan. Kasi na-experience na rin yan. Yung asal ng mga taxi driver dyan, parang mga taxi driver sa Pilipinas na bastos. Hindi naman lahat bastos ha. Pero alam naman natin sa taxi driver sa Pilipinas, kung hindi bastos, manyakol. Magkaiba kasi yung bastos sa manyakol ha. Yung bastos, yung magsalita, yung arrogant. Iba pa yung manyakol. Manyakol yung nagkakamot habang namamaneho, di ba? Kung hindi ganun, di ba? Hindi naman naliligo. Hindi, totoo yan, walang biro. Wala bagang ka-professionalism na dating, di ba? Hindi yung professional, ika nga. So parang, kaya nga alam nyo mga kababayan, eto nga yung sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo na napaka-importanting maunawaan natin, di ba? Na doon pala makikita mo na yung kaayusan ng Davao City. Sobrang ayos. Pati mga taxi driver, marespeto. Pagka pumunta ka sa mga, alam mo yun, sa mga, sa mga street foods, yung mga kinakainan, magalang, maayos silang magsalita. Hindi yung parang nanlalamang, hindi ganun. Ewan ko kung talagang ganun, kasi ganun talaga siguro sila pinalaki ng mayor nila, si Pangulong Duterte. Kaya nabago yung kultura ng Davao. Mantakin mo ngayon, ganyan na. Wow, ha? Wow talaga. Magtataka ka. Paano nangyari yun? Di ba? At isipin mo, ito matindi. Yan ang target ng kanilang attack dog na press officer. Maya't maya, laging binabangga ang kaguluhan sa Davao City, ang crime rate sa Davao City. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin ba kakuntsaba ang presidente? Dahil siya ang nag-uutos dito sa press officer? Kakuntsaba ba sila? Para palabasing magulo ang Davao tapos may senaryong ginawa? Ito, stage. Inamin.
na manggulo kayo. Ibig sabihin, hindi ho ito ang motibo para magnakaw lang. Ang talagang motibo, magkagulo o guluhin ang Davao. Umamin na guluhin ang Davao. Yun ang motibo. Tapos biglang yung taga Malacanang, yun ang bukang bibig. Aba, matindi yun mga kababayan. Hindi pa pwedeng coincidence lang po yun. Malupit po yun. Kaya yan ho ay bantayan natin mga kababayan. Hindi ho tama yan. Sana ho patuloy nating bantayan ho ang Davao City at mga kaganapan dyan. Dahil baka mamaya dahil sa alam nilang sobrang lakas ng puwersa ng mga Duterte talagang tuluyang magka-martial dyan. Di ba ho? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Pakinggan nyo dito si Claire ha. Parang ang kanyang sagot hindi ko alam kung talagang meron siyang tinatagong pagtingin dito kay Mayor Basti. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahalaan? Ito sinasabi niya dito, yung sinabi ni Mayor Basti na lenient ang pamahalaan dito sa mga krimen. Kaya namamayagpag ang kaguluhan dito sa bansa natin. O ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate. Tingnan mo, balik na naman siya sa Duterte. Ako talagang napapaisip na ako. Palagay ko, type na ito si PRRD. Hindi ko alam kung si PRRD o si Basti ang type nito. No? Ako, opinion ko lang naman. Kasi di ba ganyan ng mga babae? Yung kunwari galit-galit sa lalaki. Aminin nyo, ganyan yung mga babae. Hindi po ako sexy sa. Pero ganyan, di ba? Kunwari galit-galit, yung pala crush nila yung lalaki. Di ba? Ang tanda-tanda mo na wala na siyang ibang binanggit kung hindi Duterte. Ako sigurado ko hindi papatulan ito ni Duterte, ni PRRD. Pero wala na ba itong kayang sabihin kung hindi Duterte? I mean, pati yung sinabi ni Roque patungkol dito sa kanyang pagiging salesman, ang sagot na naman niya Duterte. Etong komentaryo ni Baste, ang sagot na naman niya yung tatay na si PRRD. No, parang may crush sa isang tao na hindi na mabuo ang iyong araw nang hindi binabanggit si Tatay Digong. Kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon, yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang, Tignan mo ha, ang sinasabi nito, mas madugo, mas mataas ang krimen nung panahon ni PRRD. Sinong naniniwala dito? Ikaw ang fake news. Ngayon na lang kalat-kalat ang adik compared before. Sige nga, kayo sa mga manunood nito, sagutin nyo nga ako. Sige, sagutin ninyo. Saan mas mataas ang krimen? Ngayong panahon ni Marcos, na 3 taon pa lang siya, 2.5 lang ata. O nung panahon ni PRRD na 6 na taon. Ay sigurado ako, lamang na agad ang krimen ngayong kauupo lang ni Marcos. Ikaw ang fake news. Hindi ka ba naglalakad sa kalsada? Droga na lang, kalat na ngayon Yan nga ang mga sabi-sabi na ibang klase ngayon. Before, yung mga nagdodroga, takot. Ngayon, ang takot taong bayan sa mga nagdodroga. Dapat ito si Claire ang mag-research Parang wala siyang alam sa nangyayari. Sige, sagutin ninyo ako. Saan mas mataas ang krimen? Nung panahon ni Marcos o panahon ni PRRD? Mayor Baste, patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo, ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at aralin mabuti, makipag-usap sa mga abogado. Tignan mo, aralin niya at makipag-usap sa abogado kung saan na mas mataas ang krimen. Hindi alam ng abogado yan. Hindi ko po minamaliit yung mga abogado. Yung mga abogado, ang expertise niyan batas. But hindi ibig sabihin magaling sila sa batas, alam na nila kung saan mas mataas ang krimen yung dati o ngayon. Baka mas may alam yung mga kababayan natin na nasa kalsada. Baka yung mga abogado na yan, hindi nga nila na-experience yung gulo dahil nakatira yan sa mga high-class subdivision o mga high-class na condominium. Ang kabubo nitong statement na ito ni Claire na ito. Magsaliksik at tanungin ng mga abogado kung sino mas mataas ang krimen. Pambihira, pati abogado. Not necessarily, na abogado alam kung saan mas mataas ang krimen. Pambihira ka namang, Claire. Bakit ka ba talaga na-posisyon dyan? Ang punto ng kanyang mga sinasabi ang lalayo. Para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Naniniwala kayo doon? Sige.
Tanungin natin ng taong bayan. May anak kayong babae? Saan mas safe maglakad ngayon? Ngayong panahon ni Marcos o panahon ni Duterte? May anak kayong lalaki? Saan mas nakakatakot na mayaya yung anak ninyo patungkol sa droga? Ngayong panahon ni Marcos o panahon ni Duterte? Sino ang mas takot sa drug test? Yung gobyerno ni Marcos o yung gobyerno ni PRRD? Sino ang iwas sa usaping droga? Gobyerno ni Marcos o gobyerno ni Duterte? Ano mas malinis? Yung probinsya ng mga Duterte patungkol sa droga o yung probinsya ni Marcos? Doon na lang malalaman na natin kung sino mas maayos. Sino mas mataas ang krimen? Saan nyo mas kayang lumakad? Doon sa probinsya ni Duterte na Davao o ito sa probinsya ni Marcos na Ilocos? Sige nga, kayo mag-decide. Sana sagutin din tayo ni Claire. China-challenge nga siya ng taong bayan. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Magpakita ka ng proyekto ng mga Marcos. Alam nyo kasi itong style nila, Claire. Tapatin ko na kayo, yan ang style nila. Dahil wala silang mapakitang magandang proyekto ng gobyerno. Wala silang magandang activities o plano paano magkakaroon ng magandang trabaho ang mga Pilipino. Paano bababa ang presyo ng bilihin. Wala silang mapakita na aantayin ng Pilipino na makikinabang ang taong bayan. Wala. Ang focus nila ay ibahin ang istorya. Siraan ng Duterte para hindi mapansin yung kahinaan ni Marcos. That is the main strategy ng gobyerno ni Marcos. Ever since, simula pa lang yan na. Sa katunayan, kaya nga umalis si Atty. Vic dyan kay Marcos. Dahil una pa lang, meron ng mga gustong mga little president na umiepal dyan na hindi naman binoto ng taong bayan. Una pa lang sinasabi na yan ni Atty. Vic. Maraming epal-epal dyan. Wala talagang mapapakitang programa si Marcos. Nalihiti mo. Sige, sinasabi nila tumataas ang ekonomiya natin. Nawawala ang krimen. Tanong, hindi nababawasan ba ang gutom ng Pilipino? Ang mas maraming umihirap. Ngayon lang, nasa balita, hindi ko na lang sasabihin, ilalagay dito. Hanapin nyo. O yung trabaho bumabagsak. Anong pantakip nila? Si Claire, bakbakan ng Duterte. Ganyan po kababaw ang mga Marcos. Next topic naman tayo. Ito namang statement ni Marcos. Talagang to si Marcos. Ang mga komentaryo talaga. Hindi mo alam kung tanga lang o wala talagang alam. Isinisisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa maling disenyo ang pagguho ng isang tulay sa Isabela. Tinipid din daw ang pondo. Ito na yun. Itong komentaryo ito ni Marcos, umani ng batikos. Parang hindi komentaryo ng isang presidente. Ito yung parang talagang pinabili lang ng suka tapos tinanong, anong masasabi mo dun sa tulay na bumagsak? Ganun po. Siya yung talagang parang pinabili ng suka. Hindi ko alam kung ito si Marcos ay high sa multivitamins o talagang sunog na ang utak gaya ng kanyang balat. Hindi ko alam bakit parang nasusunog si Marcos. I have nothing against doon sa maiitim kasi maitim din naman ako. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang alam mo mapapaisip, hindi mo masisisi yung taong bayan kung sasabihin na ito si Marcos ay high. Hindi komentaryo ng presidente. I mean, hindi ganyan si PRRD. Para rito, pagtitiyak ng Pangulo may mananagot. Nasa frontline ng balitang niya, si Maricel Halili. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak kamakailan. Nakasabit pa ang truck na sinasabing sanhi ng pagguho. Pero ang sinisisi ng Pangulo, ang palpak na disenyo ng tulay. Ang kapunitulo nito, design flow. Ang lalim ni Marcos, no? Parang pinabili ng suka. Ang lalim na komentaryo niya, bumagsak yung tulay, design flow. Alam mo, ako sa tingin ko, wala sa design yan. Kung yan ay talagang binigyan ng tamang materyales, bakit yung iba naman hindi naman bumagsak, no? Anyway, siya ang nagpunta dyan, siya ang nakakita, yan ang nakita niya. Grabe. It is a design flow. Mali yung design. Ngayon lang daw siya nakakita ng suspension bridge na hindi kable ang gamit. Nakadesenyo rin daw ang tulay na kayanin ng higit 40 tonelada ng kargada. Pero ang truck na dumaan, higit 100 tonelada na agad ang bigat na sinabayan pa ng ibang sasakyan. Sabi pa ng Pangulo, 1.8 billion pesos dapat ang pondo para sa tulay na may habang 990 meters. Pero ibinaba sa halos 1 bilyong piso para makatipid. Yun nga lang, ginagawa pa lang daw ang tulay ay kinailangan agad i-refit dahil gumagalaw na ito.
Ngayon, lalo lang daw mapapalaki ang gastos ng gobyerno. We have no choice. We have to go back. Gastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support. Papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulong. Nakita mo yung komentaryo niya. May natutunan kayo. Yung komentaryo ni Marcos ay parang komentaryo ng may masabi lang. Kasi yung komentaryo niya ay just stating the obvious. Kita naman natural, gagastos ka dyan. Di ba? Obvious. Papalitan niya mga yan. Alangan namang itayo mo ulit yan. Di ba? Sana nagbigay siya ng eto ang natin, eto ang dapat yan, eto gagawin natin, eto yung hindi, parang, wala. No? May masabi lang na meron siyang ginawa. Yan ang datingan ni Marcos. Kaya umaani ito ng batikos talaga na, ito ba si Marcos talagang gustong tumulong sa Pilipino? O talagang makaligtas lang? Kasi pupusta ako, isisisi na naman ito kay Duterte. Di ba? Etong si Marcos, walang pagtutuunan, gaya ni Claire, na isang bagay na hindi ikokonekta sa Duterte. Lahat. Pustahan tayo, ikokonekta na naman to sa Duterte. Hindi naman ito proyekto ng Duterte. Actually, ang balita dito ay may ginawa pa silang renovation nung panahon ni Marcos. Okay? Di umano yan ang at nagkaroon ng problema. So, dapat naman talaga imbestigahan para sa akin at dapat naman talaga ito ay sagutin ng mga kontraktor. Ang problema talaga dito sa Pilipinas, yung kontraktor. Minsan kasi yung kontraktor titipirin talaga. Bakit? Kasi ang politiko gustong kumita. Ang dapat hanapin ni Marcos dyan, sino ang politikong kumita? Dahil sigurado, kaya tinipid yan nung kontraktor. At yung kontraktor, idikit mo! Baka mamaya, pag-aari din ng isang politiko, hindi lang sa kanya nakapangalan. Laliman mo yung investigasyon. Huwag yang mamaya, Duterte na naman, si Duterte na naman, si Duterte na naman, si Sara may kasalanan niya, baka pati si Basti kasalanan niya yan. Huwag ganon. Bigyan mo naman kami ng intel report, Marcos. Kaya ang tanong, sino nga bang dapat managot sa pagguho ng tulay? Believe me, we will find out who is responsible. So, dapat kang paniwalaan. May ganun pa. Believe me, we will find out. Yung sinabi mo nga 20 pesos, hindi nangyari. Responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look, what happened? Higit Yung may kasalanan yung gumawa ng design. Hanapin mo yung politiko. 10 taon ginawa ang tulay na ito na sinimula noong 2014 at natapos nito lamang Pebrero. Kabubukas pa lang ng tulay, pero ito na agad ang nangyari. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Pagtitiyak ng palasyo kung meron mang responsable. Ito si Claire, wala na talagang sinabing mabuti. Ikaw, Claire, hindi ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Parang nilagay ka dyan sa posisyon para gawing attack dog ng mga Duterte. Tapos itatanggi mo. Araw-araw, i-try mo. Kahit 1, 2, 3 araw lang nang hindi mo binabanggit ang Duterte. Sige, I challenge you. Wala ka nang ginawa araw-araw kung hindi Duterte. Kasi ito si Claire, vlogger. Nauunawaan ko kung babanatan niya dun sa vlog niya. Pero andyan ka sa posisyon as Yusek, wag mong kalad ka rin yung channel mo dyan sa pagiging Yusek. Marunong kang bumagay. Napaka-unprofessional nitong si Claire talaga. Kahit sa kasalukuyang administrasyon ay mananagot din ito. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel. Lahat na lang ididikit sa Duterte. Ito pa, pakinggan natin ito. Next topic naman tayo. Ito naman, Kimbo. May kasunod pa na demanda. Naku, maliligo talaga ng demanda ito. Itong si Kimbo at ang mga kasamahan niya. Kaya nga ninenervyos na itong mga ito Ipinagutos ng Korte Suprema ang pagdalo ni House Appropriations Chair Stella Kimbo sa oral arguments kaugnay ng petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito'y matapos niyang aminin na may blanco sa bicameral report ng 2025 budget. Bukod kay Kimbo, ipinatawag din ang Technical Working Group ng Senado at Kamara upang magbigay linaw. Ayon kay Representative Franz Castro, tama lamang na humarap sila upang ito, mati na sila dito. Kasi inamin ni Kimbo na may blanco sa BICAM. Bawal po yun. At sinabi niya ang nag-fill up ng blanco,
technical group. Bawal po yun. Talagang ito, si Kimbo, maliligo po to ng demanda. At ito ay nangyari sa pamamalakad ni Speaker Martin. Damay-damay po sila dyan. Asahan po ninyo, ako hindi magugulat kung si Kimbo, si Martin ay maliligo ng demanda at si Saldico. Ngayon pa lang yan ha. Ngayon pa lang yan na hindi pa nakaupo ang Duterte. Sila pa ang nakaupo. Ibig sabihin ba, Coach, maghihiganti ang Duterte? Hindi naman po. Pero talaga namang karapat dapat silang idemanda. Dahil bilyon po ang pinag-uusapan dyan, trilyon pa yan sa budget na yan. Nalabag po ang konstitusyon dyan. Napakaliwanag na meron pong mali dyan. Una, tinago nila walang blanco, kaya lang inamin ni Kimbo. Kaya nahuli silang, malamang pinapagalitan to ni Tamba. Bakit ka umamin? Dapat deny lang tayo ng deny. Katulad ng mga ginagawa natin sa mga pangyayari ngayon. Deny lang ng deny ng deny ng deny. Tapos kuha tayo ng attack dog katulad ng mga kinukuhang sekretary para bumakbak. Kumuha tayo ng mga congressman ng bumakbak ng bumakbak. But still, i-deny. Inamin. Yari siya ngayon. Pagkaroon ng transparency sa BICAM process. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working. Yan, doon mali na. That thing is illegal in itself. Iniwan sa technical group at sila na nag-fill up. Yari sila doon. Group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the bicameral conference committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Alam mo ha, malaking bagay yan kasi again, that is beyond their control. Pagdating sa korte, iba na po usapan. Hindi na sila congressman dyan. At tulad nitong kila Barbers, ang balita natin ay may mga kasunod pa to na demanda sa ombudsman. Marami sunod-sunod po yan. At ako'y natutuwa dahil lumalaban na po ang mga Pilipino. Ito, sa mga pinapakalat ng ibang vloggers na naduwag daw itong mga vloggers, ng DDS vloggers, naduwag kaya hindi nag-attend. Hindi po. Huwag nyo po kaming utuin. Yung mga vloggers ng DDS ay hindi bobo kagaya nyo. Inuuto kami na para umatin doon, para hindi kami tawaging duwag. Hindi po yun. Labanan na po ito ng utak ngayon. We have rights. At yung karapatan namin ay kukuhanin namin. Doon tayo maglalaban kung saan patas. Huwag nyo kaming gaguhin yung ibang mga vloggers na inuunsulto, takot daw. Hindi po takot ang may utak. We know ang karapatan namin at gagamitin namin. At lumalabas ngayon, tingnan yung mabuti. Tama. Bakit? Kasi before, kami yung parang laging kinakawawa. Ang tapang nila. Ngayon hindi. Sila na ngayon na nagpapanik. Yan po ang nababalitaan natin na may usap-usapan na sila na pinapaimbestigahan na ito na kung totoo tong ganitong demanda, kung mayroong galawan sa mga DDS group na inaayos na namang demanda, no? Anong ibig ko pong sabihin? Tayo na po yung nasa offensive. Sila na yung nasa defensive. And I'm very, very happy sa mga nagiging pangyayari ngayon sa ating bayan. Tulad nila Attorney Vic tumutulong. No? Marami po. At marami pa pong kasunod. The next performance will start momentarily.